Sa gitna ng marangyang kasalan sa Manila, isang anunsyo ang bumasag sa pangarap ni Danica. Akala niya, pag-ibig ang kanyang pinasukan, ngunit isa palang negosyo kung saan siya ang puhunan at ang biyenan ang makinabang. Ang pera mo ay pera ng nanay ko, wika ni Enzo. Ngunit hindi mananatiling biktima si Danica. Hawak ang mikropono, isiniwalat niya ang katotohanang ninakawan siya ng dangal at yaman. Sino ang mananalo? Ang anak na sunod-sunuran o ang babaeng natutong lumaban? Simula sa araw na ito, bilang tanda ng aking pasasalamat at pagmamahal sa nag-iisang babaeng humubog sa akin, ipinapahayag ko sa harap ninyong lahat na ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin, pati na ang $6,000 na buwanang sustento, ay direktang mapupunta sa aking ina, si Mama Rosalinda. Ang boses ni Enzo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelong bumagsak sa mainit na sulyap ng mga bisita. Sa sandaling iyon, si Danica ay nakatayo sa tabi niya. Suot ang kanyang puting belo na tila isang ulap ng kadalisayan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa bulsa ng kanyang wedding gown, kung saan nakatago ang isang maliit na pilus na kahon. Ito ay isang mamahaling relos, ang sorpresang regalo na binili niya para kay Enzo gamit ang huling bahagi ng pensyon ng kanyang yumaong ama. Gusto niyang iparamdam sa asawa na sa pagsisimula ng kanilang buhay, ibibigay niya ang lahat. Dahil para sa kanya, ang pag-ibig ay pag-aalay. Ngunit ang nangiting nakapaskil sa kanyang mga labi ay uent-unting naging isang maskara ng pait. Ang init ng kagalakan sa kanyang dibdib ay mabilis na hinalinhinan ng isang malamig at matalim na pakiramdam, tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Ang paligid na kanina ay puno ng musika at tawanan, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Napalingon si Danica kay Enzo. Inaasahan niyang makakakita siya ng biro sa mga mata nito o kahit man lang isang sulyap ng paghingi ng paumanhin. Ngunit ang nakita niya ay ang pamilyar na tigas ng mukha ng lalaking inakala niyang kanyang kanlungan. Sa likod ni Enzo, nakita niya si Mama Rosalinda. Ang ginang ay marangyang nakaupo. Ang kanyang leeg ay napalalamutian ng mga alahas na si Danica rin ang nagbayad. Ang nangiti sa mga labi ng kanyang biyenan ay hindi ngiti ng pasasalamat, kundi isang nangiti ng pagtatagumpay. Isang mariing deklara na sa pamilyang ito, si Danica ay mananatiling isang estranghero na tanging silbi ay ang magbigay. Hindi makahinga si Danica. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila naging malapot at mahirap lunukin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumidikdik sa kanyang natitirang dangal. Ang kanyang mga daliri na kanina ay mahigpit na humahawak sa regalo para sa asawa ay unti-unting nawalan ng lakas. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbagsak ng maliit na kahon sa alpombra, ngunit hindi na niya ito nagawang pulutin. Enzo, ano itong sinasabi mo? Ang tanging nais sa tinig ni Danica, isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng bulungan ng mga bisita. Ang perang iyon, ang mga ari-ariang iyon, alam mong pinaghirapan iyon ni Papa para sa atin, para sa magiging anak natin. Tumingin si Enzo sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa sa gabi. Danica, huwag kang maging madamot. My mom sacrificed everything for me. Ngayong may kakayahan na tayo, obligasyon nating ibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. Besides, it's my decision. As your husband, I expect you to support me and take care of Mama. Iyon ang tungkulin ng isang mabuting asawa. Ang bawat salitang binitawan ni Enzo ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Danica. Ang tayo na binuo niya sa kanyang imahinasyon sa loob ng 5 taon
ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Napagtanto niya na sa planong binuo ni Enzo at ng kanyang ina, siya ay hindi isang katuwang, kundi isang kasangkapan, isang puhunan na gagamitin hanggang sa maubos. Ang sakit ay hindi nagmula sa nawalang pera, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kukuha nito mula sa kanya nang walang kaimbot-imbot. Tumingin siya sa mga bisita, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilya, na lahat ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at gulat. Ang hiya ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Sinusubukang ibaon ang kanyang pagkatao sa ilalim ng sahig ng ballroom. Nanlabo ang paningin ni Danica dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang ama, ang boses na puno ng pagod, ngunit puno rin ng pag-asa noong huli silang mag-usap bago ito pumanaw. Anak, huwag mong hahayaang tapakan ng kahit sino ang dangal mo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang naguguluhang isip, isang tanong na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang pangakong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? At gaano kalalim ang kailangang iluhan ng isang puso bago nito matutunang sabihing, tama na. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay tila mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga sulyap ng mga bisita ay tila mga palasong tumatagos sa balat ni Danica. Bawat isa ay may dalang panghuhusga at pagtataka. Ngunit sa gitna ng kanyang naglalaban ng emosyon, ang takot, ang hiya, at ang hapdi, isang boses sa loob niya ang biglang nagising. Ito ang boses ng kanyang ama, ang boses na nagpaalala sa kanya na ang katahimikan ay madalas na nagiging pahintulot sa pang-aapi. Dahan-dahang iniangat ni Danica ang kanyang kamay at kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng MC. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng entablado ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling, ngunit ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang kakaibang liwanag, ang liwanag ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Danica ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito malakas, ngunit sapat na matatag upang patigilin ang bawat bulungan. Ang lalaking nasa tabi ko, ang lalaking inakala ninyong matagumpay at mapagmahal, ay nagsasabi ng isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng ari-ariang ipinagyayabang niyang ibibigay sa kanyang ina. Ang penthouse sa Bonifacio Global City, ang kotseng nakaparada sa labas, maging ang puhunan sa kanyang negosyo ay hindi galing sa kanya. Lahat ng iyon ay galing sa pawis ng tatay ko. Lahat ng iyon ay binayaran ko gamit ang perang ipinamana sa akin ng isang lalaking nagpakapagod sa ibang bansa para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Enzo. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagpalit ng kulay, mula sa pagiging kampante patungo sa isang matinding pagkahiya na naging galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kanyang ina, na si Rosalinda, ay mabilis na tumayo. Ang marangyang gown nito ay humahawi sa sahig habang patungo ito kay Danica. Ang mukha ay tila isang maskara ng puot. Wala kang utang na loob! Ang sigaw ni Rosalinda. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Binigyan ka ng anak ko ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito. At ganito ang isusukli mo? Ang pera ay pera lang, Danica. Pero ang paggalang sa magulang ay banal. Ninanakawan mo ang isang ina ng karapatang matamasa ang tagumpay ng kanyang anak. Napakababa ng uri mo. Karapatan mo? Mapait nang ngumiti si Danica. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na rin sa kanyang mga pisngi. Ang karapatan ninyo ay nagsisimula sa sarili ninyong bulsa, hindi sa pinaghirapan ng ibang tao. Hindi ako nagpakasal para maging personal na bangko ng pamilya ninyo.
Lumingon si Danica kay Enzo, umaasang makakita ng kahit kaunting pag-unawa. Ngunit ang nakita niya ay ang paglapit nito sa kanyang ina upang alalayan ito. Tila ba si Rosalinda ang tunay na biktima? Tama na, Danica. Malamig na utos ni Enzo. Sinisira mo ang dangal ng pamilya ko sa harap ng maraming tao. Umalis ka na. Kung hindi mo kayang tanggapin ang mga kondisyon ko, wala kang lugar sa buhay ko. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang relasyon. Walang lingon-likod na tinalikuran ni Danica ang altar, ang entablado, at ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon. Hinubad niya ang kanyang belo at hinayaan itong mahulog sa sahig. Isang piraso ng telang, wala ng kahulugan. Lumabas siya ng hotel at sumakay ng taxi. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na itinitibok ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi sa bahay na itinuring niyang kanlungan. Ang bahay na siya ang nagbayad ng bawat sentimo. Ngunit pagdating niya sa harap ng mataas na gate, ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ipinasok niya ang susi sa trangka, ngunit hindi ito umikot. Sinubukan niya muli, nang muli, hanggang sa ang kanyang mga daliri ay magsugat na sa higpit ng pagkakahawak. Pinalitan na nila ang susi. Sa loob lamang ng ilang oras, tinanggalan na siya ng karapatan sa sarili niyang tahanan. Kasabay nito, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang lamunin ang katahimikan ng gabi. Ang bawat patak ay malamig at masakit sa balat. Sa gitna ng dilim at basang paligid, napansin ni Danica ang mga itim na plastic bag na nakatambak sa gilid ng kalsada sa labas mismo ng kanyang gate. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang wedding gown ay mabigat na sa putik at tubig. Nang buksan niya ang isa sa mga supot, ang kanyang puso ay tila tuluyang nawarak. Doon, sa gitna ng basurang itinapon, ay ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, at ang isang luma at basang-basang litrato ng kanyang ama na nakalagay sa isang basag na frame. Ang mukha ng kanyang ama, na laging nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila umiiyak na rin sa ilalim ng ulan. Napasandal si Danica sa malamig na pader ng gate. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaupo sa basang semento. Ang marangyang babae sa loob ng hotel kanina ay wala na. Ang natira na lamang ay isang kaluluwang hubad, basang-basa, at tila itinapon na rin kasama ng mga basura. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Tila isang tahimik na saksi sa kanyang pinakamababang sandali. Sino ang lalaking ito na naglakas loob, nalapitan siya sa gitna ng bagyo? At ano ang dala nitong balita na maaaring magpabago muli sa kanyang wasak na mundo? Miss, hindi sapat ang ulan para hugasan ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Mas lalo ka lang magkakasakit kung hahayaan mong lamunin ka ng lamig dito sa labas. Isang malalim at kalmadong boses ang bumasag sa hagulgol ni Danica. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa luha at tubig ulan, nakita niya ang isang pares ng makintab at itim na sapatos na huminto sa kanyang harapan. Isang malaking payong ang unti-unting sumilong sa kanya, nagbibigay ng pansamantalang proteksyon mula sa galit ng langit. Ang tunog ng ulan na tumatama sa tela ng payong ay tila isang mahinang tambol na nagbibigay ng kakaibang ritmo sa katahimikan ng gabi. Iniangat ni Danica ang kanyang ulo. Doon, sa ilalim ng dilim, ay nakatayo ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang bakas ang pag-unawa. Nakasuot ito ng Amerikana na tila galing din sa isang formal na okasyon. Nakilala niya ito. Ito ang lalaking nakaupo sa dulong bahagi ng ballroom kanina. Ang tahimik na panauhing hindi niya gaanong napansin dahil sa gulo ng kanyang isip. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Nanginginig ang boses ni Danica. Ang kanyang mga ngipin ay nagkakumpugan sa tindi ng ginaw.
Sinubukan niyang yakapin ang kanyang sarili, ngunit ang basang-basa niyang wedding gown ay mas lalo lamang nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ako si Rafael Serrano, isang abogado. Tipid na sagot ng lalaki. Iniabot niya ang isang malinis at tuyong panyo kay Danica. Nandito ako sa kasal ninyo dahil inimbitahan ako ng pamilya Villanueva bilang legal consultant. Pero pagkatapos ng nakita ko kanina, sa tingin ko ay mas kailangan mo ng tulong kaysa sa kanila. Hindi kinuha ni Danica ang panyo. Sa halip, lalo siyang napasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Wala akong pera para sa abogado. Kinuha na nila ang lahat. Ang bahay na ito, ang perang pinaghirapan ni Papa, lahat itinapon nila na parang basura. Tumingin si Rafael sa mga itim na supot ng basura sa gilid ng kalsada. Ang kanyang panga ay nag-igting, isang senyales ng tahimik na galit. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa dahas, Danica. Minsan, ang pinakamabisang sandata ay ang katotohanan at ang batas. Pero bago ang lahat, kailangan mong makaalis dito. Tinulungan ni Rafael si Danica na tumayo. Ang bawat galaw ni Danica ay tila isang pasakit. Ang mabigat na tela ng kanyang gown ay kumakaladkad sa putikan, tila isang simbolo ng kanyang nadungisang pangarap. Isinakay siya ni Rafael sa isang sasakyan at dinala sa isang maliit ngunit malinis na paupahan sa labas ng lungsod. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan, nang maiwan na si Danica sa loob ng maliit na silid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na timbang na dumagan sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at dumi. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang mga pangako ni Enzo noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ito ang ating palasyo, Danica. Dito tayo tatanda. Dito natin palalakihin ang ating mga anak. Bulong ni Enzo noon habang nakayakap sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang mga alaala ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang puso. Ang palasyong inakala niyang binuo nila ay isa lamang palang bilangguan na ang mga pader ay gawa sa kasinungalingan. Napagtanto niya na ang bawat yakap ni Enzo ay may katumbas na presyo at ang bawat mahal kita ay isang paraan lamang para makuha ang tiwala ng kanyang bulsa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig ni Danica ang mahinang pagtunog ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang basang bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una ay ayaw niya itong sagutin, ngunit tila may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Danica Reyes? Isang boses ng babae ang nasa kabilang linya. Tila nagmamadali at puno ng kaba. Huwag mong itatanong kung sino ako, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang allowance ang kinuha nila sa'yo. Silipin mo ang record ng bahay mo sa bangko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Danica. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na mas masakit pa sa ginaw na nararamdaman niya. Nakasanla na ang bahay mo, Danica. At ang perang nakuha nila, ipinambayad nila sa mga utang na matagal na nilang itinatago sa'yo. Naputol ang tawag. Nanigas si Danica sa kanyang kinauupuan. Ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila nakaramdam ng isang panibagong bugso ng pait. Hindi pa pala tapos ang pagbagsak ng kanyang mundo. Tila may mas malalim pa palang hukay na inihanda para sa kanya. Paano magagawang itulog ng isang tao ang gabi kung alam niyang maging ang bubong na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay hindi na pala sa kanya? At sino ang mga taong handang pumatay sa kanyang kinabukasan para lamang sa sariling kaginhawaan? Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa siwang ng bintana ay hindi nagdala ng pag-asa kay Danica. Sa halip, tila isa itong malupit na paalala na gising na ang mundo at kailangan niyang harapin ang katotohanang mas masahol pa sa isang masamang panaginip. Ang maliit na silid na tinutuluyan niya ay amoy luma at alikabok, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango
at sariwang bulaklak na bumabalot sa kanya kahapon. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa pintuan, isang tunog na nagmumula sa pagtama ng mga buko ng daliri sa kahoy. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Rafael. Wala na itong suot na Amerikana. Tanging ang puting polo na nakatupi ang manggas ang suot nito. Ngunit ang seryosong aura nito ay hindi nagbago. May dala itong 2 baso ng mainit na kape at isang makapal na brown folder. Uminom ka na. Kailangan mong maging alerto para sa mga sasabihin ko sa'yo. Wika ni Rafael habang inilalapag ang kape sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang usok mula sa mainit na inumin ay dahan-dahang humahalo sa hangin, nagbibigay ng kaunting init sa malamig na pakiramdam ni Danica. Naupo si Danica, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapula at mugto. Kinuha niya ang folder at dahan-dahang binuklat ang mga papel sa loob. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang tiwala. Doon, sa mga dokumento ng bangko na nakuha ni Rafael sa loob lamang ng isang gabi, ay nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Ito ang loan agreement para sa bahay mo. Paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at propesyonal. Isinanla ang property 3 buwan bago ang kasal ninyo. Ang nakalagay na dahilan ay para sa business expansion ng Villanueva Construction, ang kumpanya ni Enzo. Pero, paano? Pabulong na tanong ni Danica. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang huling bahagi ng dokumento. Kailangan ng pirma ko rito. Hindi ako pipirma sa ganitong bagay. Alam ni Enzo kung gaano kahalaga sa akin ang bahay na yon. Tingnan mong mabuti ang pirma, Danica. Muling wika ni Rafael. Tinitigan ni Danica ang kurba ng mga letra. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon sa paraang halos katulad ng kanyang sariling sulat kamay. Ngunit sa dulo ng kanyang apelyido, may isang maliit na kanto na hindi niya kailanman ginagawa. Isang pekeng pirma, isang masusing panggagaya na tanging ang isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya ang makakagawa. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho siya hanggang madaling araw, habang si Enzo ay laging nasa tabi niya, nag-aalok ng masahe o kaya ay tinitingnan ang kanyang mga dokumento ng may paghanga. Ang mga sandaling inakala niyang paglalambing ay mga pagkakataon pala para pag-aralan ang bawat galaw ng kanyang panulat, kanyang falsification of public documents ni Rafael. Ito ay isang kriminal na gawain. Hindi lang nila kinuha ang pera mo, Danica. Ginamit nila ang pangalan mo para ibaon ka sa utang habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Sumandal si Danica sa upuan. Ang kanyang paningin ay tila nagdidilim. Bakit, Rafael? Bakit kailangan nilang gawin ito? Minahal ko si Enzo. Ibinigay ko ang lahat sa pamilya niya. Kulang pa ba yon? Tumingin si Rafael sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila may inaalalang sariling sugat. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang nakakaalam kung saan tayo pinakamahina. Ginamit nila ang pag-ibig mo bilang isang blindfold para hindi mo makita ang ginagawa nila sa likod mo. Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga tao sa labas na abala sa kani-kanilang buhay. Nandito ako, hindi lang para bawiin ang pera mo. Nandito ako dahil ang mga taong tulad ni Enzo at ng kanyang ina ay hindi dapat hinahayaang manalo. Pero kailangan kong malaman. Handa ka na bang lumaban? Dahil ang laban na ito ay hindi magiging madali. Dudurugin nila ang imahe mo. Gagawin nilang sandata ang utang na loob laban sa'yo. Huminga ng malalim si Danica. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng paghihiganti at hustisya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol na ito
sa dangal ng kanyang ama. Gawin natin ang lahat, attorney. Wika ni Danica, ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Gusto kong makita silang bumagsak. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng kalsada na ipinaramdam nila sa akin kagabi. Tumango si Rafael, ngunit may isang bagay sa kanyang folder na hindi pa niya ipinapakita kay Danica. Isang maliit na litrato, nakalakip ng mga dokumento. Isang larawan ni Enzo na may kasamang ibang babae sa loob mismo ng bahay ni Danica habang siya ay nasa trabaho. Anong lihim pa ang itinatago ng mga pader ng kanyang tahanan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Rafael para protektahan ang isang babaeng ngayon lamang niya nakilala, ngunit tila konektado sa isang nakaraang nais na niyang kalimutan? Huwag ninyong huhusgahan ang anak ko. Si Enzo ay isang mabuting anak, isang lalaking marunong tumanaw ng utang na loob. Ang babaeng iyon, ang Danica na yan, siya ang pumasok sa buhay namin at sinubukang ilayo ang anak ko sa akin. Ginamit niya ang pera niya para bastusin ang pagkatao ko. Ang boses ni Rosalinda ay umaalingaw-ngaw mula sa maliit na screen ng cellphone ni Danica, matinis at puno ng pekeng pighati. Sa viral video na mabilis na kumalat sa social media, makikita ang ginang na nakaupo sa isang marangyang sofa, may hawak na panyo at tila hindi matigil ang pag-agos ng luha. Ang bawat salita nito ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa reputasyon ni Danica. Sa kabilang dako, si Danica ay nakaupo sa isang lumang silya sa loob ng kanyang maliit na paupahan. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa kanyang cellphone na nagpapakita rin ng mga komento ng mga taong hindi naman siya kilala. Napakawalang hiya naman ng babaeng yan, sabi ng isa. Dahil lang may pera, akala mo kung sino na. Dagdag ng iba. Ang bawat komento ay tila isang dagok na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng pangungutya na mas masakit pa sa pisikal na sugat. Nabalik lamang ang kanyang kamatayan sa realidad nang marinig niya ang malakas na pagbusina ng isang sasakyan sa labas. Sinundan ito ng mabigat na tunog ng pagsara ng pinto ng kotse. At pagkatapos ay ang marahas na pagkatok sa kanyang marupok na pintuan. Alam niya ang ritmo ng katok na yon. Isang katok na puno ng awtoridad at kawalan ng galang. Nang buksan ni Danica ang pinto, tumambad sa kanya si Enzo. Nakasuot ito ng isang mamahaling polo shirt. Mabango ang amoy ng pabango na tila nanunuya sa amoy ng luma at alikabok sa silid ni Danica. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang makikita ay ang pagkayamot ng isang taong naabala sa kanyang mahalagang oras. Ano bang ginagawa mo rito, Danica? Bungad ni Enzo habang pilit na humahakbang papasok sa maliit na espasyo. Tingnan mo ang sarili mo. Namumuhay ka na parang daga. Huwag kang maging iskandalosa. Bumalik ka na sa bahay, humingi ka ng tawad kay mama, at ititigil namin ang lahat ng ito. Isipin mo ang image natin. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Humingi ng tawad. Mapait na tawa ni Danica. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Enzo, isinanla mo ang bahay ko nang wala akong kinalaman. Pinanindigan mo ang pagnanakaw sa harap ng maraming tao. At ngayon, sasabihin mo sa aking bumalik ako para magmakaawa sa ina mong walang ginawa, kundi ubusin ang dugo ko? Ginawa ko yon para sa atin. Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa loob ng maliit na silid. Para sa future natin yon, hindi mo ba maintindihan? My mom is sick, Danica. Simula nang ginawa mo ang eksenang yon sa hotel, hindi na siya makakain. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganito. Bilang asawa ko, tungkulin mong unahin ang pamilya ko bago ang sarili mong pride. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang sampal ng gaslighting. Isang paraan ng pagbaluktot sa katotohanan hanggang sa ang biktima na ang magmukhang may sala. Napatingin si Danica sa isang maliit na litrato ng kanyang ama na nakapatong sa mesa. Ang mga mata ng kanyang ama ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya.
Hindi na nakapagpigil si Danica. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang bumasag sa hangin. Ang mukha ni Enzo ay napalingon sa lakas ng sampal ni Danica. Katahimikan ang sumunod, isang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Huwag mo nang babanggitin ang salitang asawa sa harap ko, Enzo. Wika ni Danica. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Wala kang asawa rito. Ang meron lang ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang makuha ang hustisya. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Isang nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Enzo habang hinahaplos ang kanyang namumulang pisngi. Tumingin siya kay Danica nang may halong pangungutya at tila may itinatagong alas. Sige, lumaban ka. Bulong ni Enzo, ang boses ay puno ng banta. Pero tandaan mo ito, Danica. Ang bahay, ang mga gamit mo, maging ang perang inaasahan mong mababawi mo. Legal na nakapangalan na ang lahat sa amin. Wala kang mapupuntahan at wala kang kahit anong ebidensya laban sa amin. Sa huli, ikaw pa rin ang lalabas na baliw sa harap ng mundo. Dahil sa mundong ito, ang may hawak ng pera ang siyang nagsasabi ng totoo. Tumalikod si Enzo at lumabas ng silid. Iniwan si Danica na nanginginig sa galit at takot. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Enzo, napansin niya ang isang itim na envelope na sadyang iniwan nito sa ibabaw ng mesa. Ano ang nilalaman ng envelope na ito na tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa? At hanggang saan ang kayang gawin ni Rosalinda para tuluyang burahin si Danica sa buhay na pinaghirapan nitong buuin. 5 milyong piso para sa moral damages at slander? Tunay ngang walang hangganan ang kapal ng mukha ninyo, Rosalinda. Ang boses ni Danica ay halos isang bulong na lamang. Ngunit ang bawat pantig ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. Hawak niya ang papel na galing sa itim na envelope. Isang formal na demanda mula sa kampo ni na Enzo. Sa halip na mahiya sa kanilang ginawang pagnanakaw, ang mag-ina pa ang may ganang baligtarin ng mundo at hilingin ang halagang hindi naman sa kanila. Dahan-dahang binitiwan ni Danica ang papel at ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila isang huling hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng silid. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na marunong humawak ng pluma para sa negosyo. Ngunit ngayon ay nanginginig sa matinding pait. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, tila dahan-dahang naglaho ang mga dingding ng maliit na silid. Ang amoy ng alikabok ay hinalinhina ng amoy ng tuyong buhangin at mainit na semento. Ang amoy na laging dala ng kanyang ama tuwing uuwi ito mula sa Saudi Arabia. Pagkatapos ng 2 taong pangungulila, naalala ni Danica ang kanyang ama, si Mang Teodoro, isang hamak na construction worker sa Riyadh na nagtiis ng 20 taon sa ilalim ng nakapapasong araw. Naalala niya ang bawat balikbayan box na dumarating. Ang bawat tape na pilit na binubuksan ay may dalang amoy ng sabon, tsokolate, at ang hindi nasasabing pagod ng isang magulang. Anak, ito ang bunga ng bawat patak ng pawis ko. Wika ng kanyang ama sa kanyang gunita, habang ipinapakita ang mga remittance slips na maingat nitong itinago sa isang lumang lata ng biskwit. Huwag mong hahayaang makuha ito ng kahit sino nang walang laban. Ito ang iyong kalayaan. Ito ang iyong kinabukasan. Ang bawat sentimong kinuha ni na Enzo ay hindi lamang pera. Iyon ay ang mga oras na hindi nakasama ni Danica ang kanyang ama sa kanyang mga kaarawan. Iyon ay ang mga gabi na natulog ang kanyang ama sa isang masikip na barracks kasama ang ibang OFW makatipid lang para may maipadala sa kanya. Iyon ay ang buhay at dugo ni Mang Teodoro na ngayon nilulustay ni Rosalinda sa mga mamahaling sugalan. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib, tila isang mainit na bakal na idinidikit sa kanyang puso. Ang pagmamahal na ibinigay niya kay Enzo
ay tila naging isang malaking sampal sa sakripisyo ng kanyang ama. Pakiramdam ni Danica, pinagtaksilan niya rin ang sarili niyang dugo dahil hinayaan niyang pasukin ng mga buwaya ang bakuran na binuo ng kanyang magulang. Nabalik lamang ang diwa ni Danica nang marinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Rafael. Bit-bit ang kanyang laptop at isang seryosong mukha na tila may dala ring mahalagang balita. Nahanap na namin ang bakas ng pera, Danica. Bungad ni Rafael. Ang boses nito ay matatag, ngunit may bahid ng simpatsya habang nakatingin sa namumutlang mukha ng babae. Tama ang hinala mo. Ang perang nakuha mula sa pagkakasangla ng bahay mo ay hindi napunta sa kumpanya. Pumasok ito sa isang personal na account sa Parañaque at mula doon, inilipat sa isang casino junket account sa ilalim ng pangalan ni Rosalinda. Casino, ulit ni Danica, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ipinatalo nila sa sugal ang buhay ng tatay ko? Hindi lang yun, dagdag ni Rafael habang inihaharap ang screen ng laptop. May mga records tayo na nagpapatunay na ang utang ni Rosalinda ay umabot na sa 11 milyong piso bago pa man kayo ikasal. Ginamit ka nila, Danica. Ginamit nila ang kasal ninyo bilang isang exit strategy mula sa pagkakabaon nila sa utang. Napahawak si Danica sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang iniisip. Hindi lang siya basta biktima ng pagkakataon. Siya ay isang target na matagal nang pinag-aralan. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging ang matigas at malamig na determinasyon na lamang ang natira. Attorney, ituloy natin ang demanda. Hindi lang ito tungkol sa pera. Gusto kong makita ang bawat sentimong kinuha nila na sinusuka nila pabalik sa akin habang nakatingin sila sa rehas ng kulungan. Tumango si Rafael, ngunit may isang bagay siyang napansin sa labas ng bintana. Isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada at tila nagmamasid sa bawat galaw nila. Sino ang nagbabantay sa kanila sa dilim? At handa na nga ba si Danica na harapin ang mas madilim pang sikreto na nakatago sa likod ng marangyang ngiti ni Rosalinda? Nandito po ako para humingi ng katarungan laban sa mapangaping manugang na ito na walang ibang ginawa kundi bastusin ang aking pagkatao at nakawin ang kaligayahan ng aking anak. Ang matinis na boses ni Rosalinda ay bumasag sa katahimikan ng silid hukuman, tila isang talim na humihiwa sa hangin. Nakaupo siya sa witness stand, may hawak na puting panyo na paulit-ulit na itinatama sa kanyang mga mata kahit wala namang luhang lumalabas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang tila siya ay isang biktima ng pinakamatinding kalupitan. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Danica ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat salita ni Rosalinda ay tila isang malupit na sampal, isang paraan ng pagbabaligtad sa katotohanan na nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang amoy ng lumang kahoy at floor wax sa loob ng korte ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi niya hahayaang makita ng mga taong ito na siya ay nadudurog. Ang aking kliyente ay isang senior citizen na may mahinang puso. Dagdag ng abogado ni Rosalinda habang nakatingin nang may halong pangungutya kay Danica. Ang trauma na idinulot ng ginawang pambabastos ni Danica Reyes sa gitna ng isang formal na okasyon ay nagresulta sa matinding depresyon at pagkakasakit ni Ginang Villanueva. Dahan-dahang tumayo si Rafael Serrano. Ang kanyang pagkilos ay suwabe at puno ng kumpiyansa, tila isang leon na handang sumalakay. Inayos niya ang kanyang salamin at lumapit sa harap ni Rosalinda. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging napakabigat. Tila bawat hininga ng mga taong naroon ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ginang Villanueva, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Sinasabi ninyo na kayo ay may mahinang puso
at dumaranas ng matinding pighati. Ngunit maaari po ba ninyong ipaliwanag sa hukumang ito kung bakit 3 araw matapos ang naudlot na kasal ay nakita kayo sa isang sikat na kasino sa Parañaque? Naglalaro sa VIP table hanggang 4:00 ng madaling araw? Sandaling napatigil si Rosalinda. Ang kanyang hawak na panyo ay tila naging isang estatwa sa kanyang kamay. Iyon ay para lamang malibang ako. Pinilit ako ng mga kaibigan ko dahil sa sobrang lungkot ko. Malibang? Tanong ni Rafael habang inilalabas ang isang makapal na dokumento. Sa loob lamang ng gabi na yon, base sa record ng kasino, ay naglabas kayo ng mahigit 2 milyong piso. Maaari po ba naming malaman kung saan nanggaling ang perang iyon, gayong ang kumpanya ng inyong anak ay deklaradong nalulugi sa mga panahong iyon? Namutla si Rosalinda. Lumingon siya kay Enzo na nakaupo sa likuran, tila humihingi ng tulong. Ngunit si Enzo ay nakayuko lamang. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ina ay tila isang kuryenteng nararamdaman ng lahat. Naramdaman ni Danica ang isang bahagyang tagumpay. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang sigaw ng katarungan para sa kanyang ama. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Alam niyang may isang alas pa si Rafael, ang testigo na magpapatunay na ang pirma sa loan ng bahay ay peke. Ang accountant ni Enzo, si Ginoong Mercado, ang siyang may hawak ng susi sa lahat ng katotohanan. Your Honor, wika ni Rafael habang humaharap sa hukom. Nais po naming tawagin ang aming susunod na saksi, si Ginoong Alberto Mercado, upang patotohanan ang mga irregularidad sa pananalapi ng pamilya Villanueva at ang palsipikadong dokumento na ginamit laban sa aking kliyente. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan ng korte. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit sa halip na si Ginoong Mercado, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. May dala itong selyadong sobre at isang mukha na tila may dalang masamang balita. Mabilis na lumapit ang pulis kay Rafael at may ibinulong. Nakita ni Danica ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael. Ang kanyang matatag na balikat ay bahagyang bumaba at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bakas ng pag-aalala. Attorney, anong nangyari? Pabulong na tanong ni Danica. Ang kaba ay tila isang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang likuran. Humarap si Rafael sa hukom. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait na pilit niyang itinatago. Your Honor, humihingi po kami ng paumanhin. Kararating lang po ng ulat na si Ginoong Mercado ay hindi makakarating. Siya po ay biktima ng isang aksidente sa daan kaninang madaling araw at sa kasalukuyan ay nawawala at hindi pa matagpuan ang kanyang kinaroroonan. Isang nakakatakot ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Rosalinda sa gitna ng kanyang pagkukunwari. Tumingin siya kay Danica. Ang mga mata ay tila nagsasabing, "Hindi mo kami matatalo." Naramdaman ni Danica ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang huling pag-asa na hawak nila ay tila naglaho na parang bula sa gitna ng dilim. Paano nila mapapatunayan ang katotohanan kung ang tanging taong nakakaalam nito ay biglang nawala? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga Villanueva para lamang mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan? Minsan, ang hustisya ay tila isang aninong pilit nating hinahabol sa dilim. Ngunit sa tuwing akala natin ay abot kamay na natin ito, bigla itong naglalaho, iniiwan tayong mas sawi kaysa dati. Ang mga salitang ito ay tila paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Danica habang nakatingin siya sa kawalan sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang gabi ay balot ng panganurin at ang mga ilaw sa kalsada ng Quezon City ay tila mga lumalabo at lumiliyong mga bituin dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Ang pagkakaantala ng kaso at ang pagkawala ni Ginoong Mercado ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura, nagiiwan ng isang uri ng hapdi na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Hindi pa tapos ang laban, Danica.
Huwag mong hahayaang kainin ka ng katahimikan nila. Mahinang wika ni Rafael habang maingat na minamaneho ang sasakyan. Huminto sila sa harap ng isang maliit at simpleng karinderya sa tabi ng kalsada. Ang amoy ng mainit na bulalo at ginisa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang pamilyar na amoy ng tahanan na tila matagal nang ipinagkait sa kanya. Pumasok sila at naupo sa isang sulok malayo sa ingay ng ibang mga customer. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa mga platong porselana ay nagbibigay ng isang payapang ingay sa paligid. Inutusan ni Rafael si Danica na kumain, ngunit ang bawat subo ng kanin ay tila isang mabigat na bato na mahirap lunukin. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Bakit ka nagpapakaabala sa isang babaeng wala namang maibabayad sa'yo? Nakita mo naman kanina, tila kontrolado nila ang lahat. Pati ang buhay ng mga tao, kaya nilang itago. Inilapag ni Rafael ang kanyang kutsara at tumingin ng diretso sa mga mata ni Danica. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng karinderya, ang kanyang mga mata ay hindi na tila isang matalim na abogado, kundi isang lalaking may sariling pinagdadaanan. Dahil ang nanay ko, dumanas din siya ng ganito, pag-amin ni Rafa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Iniwan kami ng tatay ko nung bata pa ako. Kinuha niya ang lahat ng naipon ni nanay mula sa paglalaba at pagtitinda para lang ipangsugal at ipanggastos sa ibang babae. Nakita ko kung paano dahan-dahang namatay ang pag-asa sa mga mata ni nanay habang nagmamakaawa siya sa korte, pero dahil wala kaming pera at koneksyon, tinalikuran kami ng hustisya. Napatigil si Danica sa pagkain. Ang pait sa boses ni Rafael ay tila isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nakakita ng isang tagapagtanggol, kundi isang kaluluwang nakakaintindi sa lalim ng kanyang sugat. Kaya nang makita kita sa hotel na yon, nasuot ang iyong wedding gown habang dinudurog ang iyong dangal, nakita ko si nanay sa iyo. Pagpapatuloy ni Rafael, nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang mangyari muli ang kawalang katarungang yon hanggat may kakayahan akong lumaban. Dahan-dahang iniabot ni Rafael ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Danica sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng panibagong lakas sa nanlalamig na pagkatao ni Danica. Hindi ito isang mapang-angkin na hawak, isa itong pangako ng proteksyon, isang tahimik na deklara na sa gitna ng bagyo, mayroon siyang masasandalan. Naramdaman ni Danica ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na pinahahalagahan at pinoprotektahan. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho at ang tanging nananatili ay ang init ng kamay ni Rafael at ang pag-asang muling sumisibol sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag ng maramdaman ni Danica ang isang kakaibang tingin mula sa labas ng karinderya. Sa kabilang dako ng kalsada, sa ilalim ng isang madilim na puno, ay nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Doon sa loob ng sasakyan ay nakaupo si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magkahawak na kamay ni Danica at Rafael. Ang kanyang mukha ay balot ng isang matinding galit at selos. Ang kanyang mga panga ay nag-iigting sa tindi ng puot. Hindi niya matanggap na ang babaeng inakala niyang madali niyang madudurog ay mayroon ng bagong tagapagtanggol at ang lalaking ito ay tila unti-unti nang kinukuha ang posisyong inakala niyang sa kanya lamang. Isang mapanganib na plano ang dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Enzo habang pinagmamasdan ang dalawa. Kung hindi niya makukuha ang yaman ni Danica, sisiguraduhin niyang walang sino man ang makakakuha sa kanyang puso. Anong haba ng gabi ang kailangang tiisin ni Danica at Rafael bago sila muling mabulaga ng isang panganib
na hindi nila inaasahan at hanggang saan ang kayang gawin ni Enzo para bawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi niya natutunang pahalagahan. Danica, nagmamakaawa ako. Si Mama inatake sa puso. Paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan mo. Kahit ngayon lang, Danica, dalawin mo siya. Baka ito na ang huling pagkakataon. Ang boses ni Enzo sa kabilang linya ay basag. Puno ng hagulhol na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit na silid ni Danica, ang bawat salita ni Enzo ay tila isang malupit na hila sa kanyang konsensya. Alam niyang marami ng kasinungalingan ang binitawan ng lalaking ito, ngunit ang usapin ng buhay at kamatayan, lalo na tungkol sa isang ina, ay isang bagay na mahirap balewalain para sa isang pusong Pilipino. Huwag kang pumunta, Danica. Alam nating lahat kung anong klaseng laro ang kaya nilang gawin. Babala ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento ng kaso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib kapag naramdaman nilang malapit na silang mabitag. Pero Rafael, paano kung totoo? Tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mamatay si Ginang Villanueva na may dala akong bigat sa kalooban. Kailangan ko itong tapusin. Sa kabila ng mga babala ni Rafael, nagpasiya si Danica na pumunta sa lumang mansyon ng mga Villanueva. Ang bahay na dati ay tila isang palasyo sa kanyang mga paningin ay tila naging isang madilim na kuta sa gitna ng gabi. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sementadong daan ay tila nagbibigay ng babala sa bawat paglapit niya sa pintuan. Pagpasok niya sa silid ni Rosalinda, ang amoy ng alkohol at gamot ay agad na sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim. Tanging ang maliit na lampara sa tabi ng kama ang nagbibigay ng malungkot na liwanag. Doon, nakahiga si Rosalinda. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Danica, anak. Mahinang bulong ni Rosalinda habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Patawarin mo ako. Ang pagiging gahaman ko. Iyon ang sumira sa atin. Gusto ko lang marinig na pinapatawad mo na ako bago ako tuluyang mamaalam. Naramdaman ni Danica ang dahan-dahang paglambot ng kanyang puso. Sa harap ng kamatayan, ang lahat ng galit ay tila naglalaho na parang usok. Ngunit habang hawak niya ang kamay ni Rosalinda, may isang bagay na tila hindi tama. Ang palad ni Rosalinda ay tuyo at mainit. Hindi ang malagkit na pawis ng isang taong may malubhang karamdaman. At ang tibok ng pulso nito sa kanyang mga daliri ay tila masyadong matatag at mabilis. Para sa isang taong malapit ng bawian ng buhay. Lumingon si Danica sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng anumang kahina-hinala. Napansin niya ang isang florera ng bulaklak sa ibabaw ng cabinet na tila wala sa tamang anggulo. Sa gitna ng mga talulot ng rosas, isang maliit at makinang na bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na pulang ilaw ang dahan-dahang kumikislap mula sa loob ng florera. Isang hidden camera na nakatutok ng diretso sa kanila. Kasabay nito, narinig ni Danica ang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto sa likuran niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Hindi ang umiiyak na lalaki sa telepono, kundi isang lalaking may mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kanyang sariling cellphone, tila may tinitingnan na live feed. Napakagandang eksena, Danica. Wika ni Enzo, ang boses ay puno ng pangungutya. Ang muling pagtatagpo ng manugang at biyenan, sigurado ako na kapag ipinakita namin sa korte kung paano mo pinilit at tinakot ang isang matandang may sakit sa loob ng kanyang sariling silid, wala nang maniniwala sa mga akusasyon mo laban sa amin. Doon na pagtanto ni Danica na ang lahat ng ito ay isang masusing patibong. Ang sakit ni Rosalinda ay isang palabas at ang pagmamakaawa ni Enzo ay isang script. Inihanda nila ang lahat
para palabasin na si Danica ang nang-aabuso upang gamitin ang video na ito para sirain ang kanyang kredibilidad sa kaso. Napahakbang paatras si Danica. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba at galit. Napakasama ninyo, pati ang sarili ninyong buhay, ginagawa ninyong sandata para sa kasinungalingan. Sa mundong ito, Danica, ang katotohanan ay kung ano ang nakikita sa screen. Ani Rosalinda, habang dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng panghihina. At sa video na ito, ikaw ang lalabas na kontrabida. Habang papalapit si Enzo sa kanya upang harangan ang kanyang daan, naramdaman ni Danica ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng panganib, naalala niya ang isang bagay na itinuro sa kanya ni Rafael, isang maliit na device na ibinigay nito sa kanya bago siya umalis. Magagawa kaya ni Danica na baligtarin ang patibong na ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim? O ito na ang simula ng pagtatapos ng kanyang laban para sa katarungan? Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko ba ikaw ang tanging nakakaintindi sa akin, Gina? Ang boses ni Danica ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara rito. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na paupahan. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang matalik na kaibigang si Gina na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat. Tila ang bawat segundo ay isang patak ng asidong tumutunaw sa kanilang pagkakaibigan na binuo sa loob ng mahabang panahon. Sariwa pa sa isip ni Danica ang takot na naranasan niya sa mansyon ng mga Villanueva kanina. Nakatakas lamang siya dahil sa device na ibinigay ni Rafael, isang maliit na signal jammer na sumira sa feed ng hidden camera ni na Enzo. Sapat na oras para makalabas siya ng silid bago pa man nila maisakatuparan ng kanilang plano. Ngunit ang kaligtasang iyon ay panandalian lamang pala dahil ang mas masakit na katotohanan ay naghihintay sa kanya rito sa sarili niyang tahanan. Kailangan ko lang ng pera, Danica. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay ko ngayon. Pabulong na sagot ni Gina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Ang utang ni nanay sa ospital, ang mga bayarin na hindi ko na malaman kung saan kukunin. Si Ginang Rosalinda, inalok niya ako ng halagang hindi ko kayang tanggihan. Kaya ibinenta mo ako? Sigaw ni Danica. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pagkakanulo. Ibinenta mo ang lokasyon ko? Ibinenta mo ang bawat sikretong ipinagkatiwala ko sa iyo? Gina, itinuring kitang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Danica sa kanyang mesa at kinuha ang cellphone ni Gina na kanina ay naiwang bukas. Doon, nakita niya ang huling mensahe mula kay Enzo. Nakuha na namin ang impormasyon. Siguraduhin mong hindi siya makakahalata hanggat hindi namin natatagpuan si Mercado. Narito na ang balanse ng bayad sa iyo. Naramdaman ni Danica ang biglang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang pait ng dobleng pagtataksil mula sa lalaking inakala niyang pakakasalan at mula sa kaibigang inakala niyang sandigan ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapatay sa kanyang kakayahang magtiwala. Ang bawat tawa, bawat pag-iyak na pinagsaluhan nila ni Gina ay tila naging mga abo na lamang sa hangin. Ano pang ibinigay mo sa kanila, Gina? Tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Ano pang sikreto ang ninakaw mo sa akin para lang mabusog ang bulsa mo? Hindi sumagot si Gina. Tanging ang tunog ng kanyang mahinang paghikbi ang maririnig sa silid. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang pag-amin. Doon na pagtanto ni Danica na ang laban na ito ay hindi lamang laban sa pamilya Villanueva. Ito ay laban sa isang mundong handang lumunok sa kanya ng buo kapalit ng pera. Nabalik lamang ang diwa ni Danica nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na huminto sa labas. Pumasok si Rafael. Ang muka ay balot ng matinding pagmamadali at kaba. Nang makita niya si Gina,
Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit, ngunit mas inuna niyang lapitan si Danica. Danica, kailangan nating umalis dito ngayon din. Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nahanap na nila ang pinagtataguan ni Ginoong Mercado. Ang impormasyon na nakuha nila mula kay Gina ay hindi lang tungkol sa'yo. Nalaman nila kung nasaan ang kaisa-isang ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Tumingin si Danica kay Gina, isang huling tingin na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lambot sa kanyang puso ay tuluyan ng naging bato. Umalis ka na, Gina, at ipanalangin mong hindi tayo magkita sa korte dahil sa susunod, hindi na kita ituturing na kaibigan. Habang mabilis silang lumalabas ni Rafael patungo sa sasakyan, naramdaman ni Danica ang mabigat na presensya ng panganib. Ang gabi ay tila lalong dumilim at ang bawat kanto ng kalsada ay tila may nagbabantay na panganib. Saan natin sila hahanapin, Rafael? Tanong ni Danica habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot sa gitna ng gabi. Sa lumang bodega sa labas ng Bulacan, sagot ni Rafael. Doon dinala si Mercado. Pero Danica, kailangan nating magmadali. Kung mauna sila sa atin, hindi lang ang ebidensya ang mawawala, kundi ang buhay ng kaisa-isang taong makakapagligtas sa iyo. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa cellphone ni Rafael. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Isang balita na hindi nila inaasahan, isang twist na muling magpapabago sa direksyon ng kanilang laban. Sino ang tumawag kay Rafael sa kalagitnaan ng gabi at anong katotohanan ang natuklasan nila tungkol kay Mercado na maaring maging huling pako sa kabaong ng pamilya Villanueva? Wala na sila rito, Danica. Huli na tayo. Ang mga salitang ito mula kay Rafael ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng madilim at abandonadong bodega sa Bulacan. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang mahinang pag-ugong ng mga kuliglig sa labas at ang sariling mabilis na paghinga ni Danica. Ang amoy ng kalawang at luma na kahoy ay nanunuot sa kanyang ilong, nagpapadama ng isang uri ng kawalan na halos hindi niya kayang dalhin. Pinagmasdan ni Danica ang bakanting upuan sa gitna ng silid. May mga putol na lubid sa sahig, isang patunay na may taong iginapos doon kamakailan. Ang bawat sentimetro ng bodega ay tila sumisigaw ng karahasan at takot. Ang takot na dinanas ni Ginoong Mercado dahil sa kanyang pagnanais na magsabi ng totoo. Napasandal si Danica sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaupo siya sa maduming semento. Bakit ba parang laging mas mabilis sila sa atin, Rafael? Pabulong na tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato ng kanyang ama. Patawad, Papa. Tila hindi ko na kayang bawiin ang pinaghirapan mo. Napakahina ko. Sa sobrang pagod at puyat, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Danica. Sa kanyang pag-idlip, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang mainit na hapon noong siya ay bata pa. Nakaupo siya sa kandungan ng kanyang ama sa ilalim ng puno ng mangga. Ang magaspang ngunit mapagmahal na kamay ng kanyang ama ay humahaplos sa kanyang buhok habang itinuturo nito ang mga bituin sa langit. Anak, wika ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Ang boses ay malalim at puno ng katiyakan. Ang gabi ay hindi ibinigay para tayo ay matakot, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong makita ang ningning ng mga bituin. Huwag kang susuko kapag madilim ang paligid, dahil doon mo malalaman kung gaano ka katatag. Nabalik lamang ang diwa ni Danica nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng bodega. Hindi ito tunog ng paa, kundi parang isang bagay na tumatama sa metal. Mabilis na lumapit si Rafael sa isang lumang cabinet na nakatumba sa sulok. May isang maliit na butas sa ilalim nito at doon nakita niya ang isang maliit na digital recorder na nakadikit sa pamamagitan ng isang tape. Danica,
Tingnan mo ito. Tawag ni Rafael. Ang boses ay may halong pananabik at kaba. Dahan-dahan nilang pinindot ang play button. Ang katahimikan ng bodega ay binuo ng isang audio recording. Sa una ay mga ingay lamang ng pag-uusap. Ngunit nang tumagal, ang boses ni Enzo at Rosalinda ay malinaw na narinig. Siguraduhin mong pipirma si Mercado sa waiver na ito, Enzo. Wika ni Rosalinda sa recording, ang boses ay puno ng pait at autoridad. Kapag nakuha na natin ang lahat ng pera mula sa account ni Danica, aalis na tayo ng bansa. Hayaan mong mabulok ang babaeng iyan sa utang. Wala siyang ebidensya na tayo ang nagpeke ng pirma niya. Pero mama, paano kung mahanap sila ng abogado niya? Tanong ni Enzo, ang boses ay bakas ang takot. Huwag kang hinuha, Enzo. Hawak natin si Gina. Hawak natin ang batas dahil sa pera natin. Si Danica ay isang basura na madali nating itatapon pagkatapos nating pakinabangan. Naniga si Danica habang nakikinig. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi napighati ang naramdaman niya. Ang bawat pangungutya ni na Enzo at Rosalinda ay nagsilbing gasolina sa apoy na matagal nang naglalagablab sa kanyang pagkatao. Ito na ang ebidensyang kailangan natin, Rafael. Wika ni Danica. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panghihina. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging matigas at malamig na parang bakal. Hindi lang ito record ng kanilang krimen. Ito ang hatol sa kanila. Tumango si Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso. Hindi pa ligtas si Mercado, Danica. Ayon sa GPS trail na nakuha ko sa cellphone ni Gina, papunta sila sa isang pier sa Cavite. Plano nilang ilabas si Mercado sa bansa o mas masahol pa, ilubog sa dagat kasama ang lahat ng ebidensya. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, determinadong sagot ni Danica. Habang papalabas sila ng bodega patungo sa sasakyan, isang maliwanag na ilaw mula sa isang paparating na truck ang biglang tumama sa kanila. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ay tila isang babala sa gitna ng kalsada. May mga lalaking bumaba mula sa truck. Ang mga mukha ay balot ng itim na tela. Sino ang mga taong ito na tila naghihintay sa kanilang paglabas? At magagawa kaya ni Danica at Rafael na makatakas sa bitag na ito bago pa man nila maihatid ang ebidensya sa korte? Ang nakabubulag na ilaw mula sa truck ay tila mga mata ng isang dambuhala na handang lumamon sa anumang dadaan sa kalsada. Naramdaman ni Danica ang mabilis na paghila sa kanya ni Rafael patungo sa likod ng kanilang sasakyan. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa tuyong lupa ay tila isang babala na papalapit na ang panganib. Ngunit sa gitna ng takot, mas mahigpit na niyakap ni Danica ang digital recorder sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang buhay. Ito ang katarungan ng kanyang ama. Danica, sumakay ka na. Huwag kang lilingon. Ang utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang dagundong ng makina ng truck na muling humarurot patungo sa kanila ay tila isang kulog na nagpayanig sa lupa. Sa isang mabilis na pagkilos, nagawa nilang makaiwas at mabilis na lumayo. Iniwan ang mga lalaking nakamaskara sa gitna ng usok at alikabok ng kalsada. Pagkalipas ng ilang oras, ang loob ng silid hukuman ay binalot muli ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay tila mas mapanganib para sa mga Villanueva. Nakaupo si Rosalinda nang may katigasan ng ulo. Ang kanyang mukha ay balot ng kaplastikan habang ang kanyang abogado ay pilit na iginigiit na walang basihan ang mga akusasyon ni Danica. Si Enzo naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Pilit na iniiwas ang tingin sa lahat. Ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa paglaro sa kanyang mamahaling relos. Your Honor, tumayo si Rafael, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang may kakaibang bagsik. Ang pamilya Villanueva ay matagal nang nagtatago sa likod ng mga pekeng dokumento at pananakot.
Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas, gaano man ito pilitin na ibaon sa limot. Inilabas ni Rafael ang digital recorder. Sa isang pindot, ang boses ni Rosalinda ay dahan-dahang napuno ang bawat sulok ng korte. Ang tunog ng kanyang mapanguyam na tawa at ang malinaw na pag-amin sa pagpepeke ng pirma ni Danica ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang bawat salita, ang pagtawag kay Danica na basura at ang plano nilang pagtakas sa bansa ay narinig ng lahat, kabilang ang mga taong media na naroon. Namutla si Rosalinda. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos, hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa matinding takot. Lumingon siya sa kanyang abogado, ngunit maging ito ay napayuko na lamang. Ang lahat ng kanyang binuong tore ng kasinungalingan ay nagsisimula na sa dahan-dahang pagguho, ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi nanggaling sa recorder. Nanggaling ito sa taong inakala ni Rosalinda na mananatili sa kanyang tabi hanggang sa huli. Si Mama! Si Mama ang nag-utos ng lahat. Biglang tumayo si Enzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. Ang lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Your Honor, wala akong kinalaman sa panggigipit kay Mercado. Si Mama ang nagbayad sa mga lalaki para itago siya. Natatakot lang ako. Natatakot akong itakwil niya ako kung hindi ako susunod. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng korte. Ang pagtataksil ni Enzo sa sariling ina ay tila isang malupit na twist na walang sino man ang nakakita. Napalingon si Rosalinda kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ang anak na inalay niya ang lahat ng kanyang moralidad para lamang mabigyan ng marangyang buhay, ay siya palang huling taong dudurog sa kanya. Anak, ano ang sinasabi mo? Ang tanging nais sa tinig ni Rosalinda. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag sa lupa. Patawad, Ma, pero ayaw kong mabulok sa kulungan para sa mga utang mo sa kasino. Ang huling sigaw ni Enzo bago siya muling napaupo at nagtakip ng muka gamit ang kanyang mga kamay. Napanood ni Danica ang lahat ng ito mula sa kanyang upuan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng galit, ay tila nakaramdam ng isang malalim na katahimikan. Nakita niya ang pagkasira ng isang pamilyang binuo sa kasalanan at kasakiman. Ang pagguho ng kanilang tore ay hindi dala ng anumang panlabas na puwersa, kundi ng sarili nilang kawalan ng katapatan sa isa't isa. Tumingin siya kay Rafael, na dahan-dahang tumango sa kanya nang may ngiti ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng selebrasyon ng katarungan, narinig ni Danica ang mahinang tunog ng pagpihit ng radyo ng pulis sa gilid. May isang balitang pumasok, isang ulat na muling nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Nahanap na si Ginoong Mercado, ngunit ang kalagayan nito ay hindi ang inaasahan nila. Isang huling lihim ang malapit ng mabuksan, isang lihim na maaaring magbigay ng higit pa sa katarungang hinahanap ni Danica. Ano ang natuklasan ng mga pulis sa kinaroroonan ni Mercado at paano nito tuluyang tatapusin ang paghahari ng mga Villanueva? Ang tunog ng malamig na bakal na naglalapat sa mga pulso ni Rosalinda at Enzo ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng silid hukuman. Wala na ang marangyang aura ng mag-ina. Ang tanging natira ay ang hitsura ng 2 taong nabulag ng kasakiman at ngayoy nilalamon ng sarili nilang takot. Habang hinihila sila ng mga pulis palabas, ang bawat hakbang ni Enzo ay tila paglubog sa isang kumunoy na sila rin ang humukay. Napanood ni Danica ang tagpong ito nang may malalim na katahimikan sa kanyang puso. Walang hiyaw ng tuwa, walang palakpak. Tanging ang isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, tila isang mabigat na pasanin na binuhat niya ng napakahabang panahon ang sa wakas ay naibaba na rin. Danica, tignan mo. Mahinang kinalabit ni Rafael ang kanyang balikat. Sa pintuan ng korte, pumasok ang isang wheelchair na itinatulak ng isang nurse. Doon nakaupo si Ginoong Mercado.
Ang kanyang ulo ay may benda at ang kanyang kaliwang braso ay nakasemento. Bakas ang pinsalang tinamo mula sa aksidente na isinalaysay ni na Enzo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sugat, ang kanyang mga mata ay gising at puno ng determinasyon. May hawak siyang isang asul na folder, ang mga orihinal na ledger at bank records na hindi nahanap ni na Enzo sa bodega dahil itinago niya ito sa isang selyadong plastik sa ilalim ng lupa, malapit sa kanyang pinagtataguan. Hindi nila ako napatay, Ma'am Danica. Paos ang boses ni Mercado habang iniabot ang folder kay Rafael. Narito ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw nila, ang bawat pirma na pilit nilang ipinagaya sa akin. Nakatala ang lahat dito. Dito na tuluyang gumuho ang mundo ni Rosalinda. Napasigaw siya sa gitna ng korte, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang kanyang mahina na puso ay tila nakalimutan na niya sa gitna ng kanyang pagngangalit. Ngunit si Enzo ay nanatiling nakatungo. Ang kanyang balikat ay nakalaylay, tila isang basang sisiw na nawalan ng kanlungan. Nang ilabas sila sa hallway ng korte, hinarang ni Enzo ang pagkakataon na makalapit kay Danica. Danica, Danica, makinig ka. Ang pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagkamali ako, alam ko yon. Pero mahal kita. Si Mama lang ang may kasalanan ng lahat. Maari pa nating ayusin ito. Maari tayong magsimula muli. Tumigil si Danica sa paglalakad. Tinitigan niya si Enzo ng matagal. Noon, ang mga matang yon ay nagpapatibok ng kanyang puso ng mabilis. Ngunit ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi natutong magpahalaga sa taong tunay na nagmahal sa kanya. Hindi ka nakasama sa bukas ko, Enzo? Ang boses ni Danica ay pinal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, kundi isang lason. At sa wakas, nailabas ko na ang lason na iyon sa katawan ko. Dinala na sila ng mga pulis patungo sa presinto. Habang papasok si Rosalinda sa sasakyan, nakita ni Danica ang pagdating ng ilang kalalakihan na may matitigas na muka at suot na may itim na jacket. Ang mga tauhan ng kasino kung saan may malaking utang ang ginang. Hindi lang rehas ang naghihintay kay Rosalinda. Ang karma ay dumarating sa iba't ibang anyo at ang kanyang mga utang ay maniningil sa paraang mas masakit pa sa pagkakulong. Naiwan sina Danica at Rafael sa hagdanan ng korte. Ang sikat ng araw ay tila humahaplos sa mukha ni Danica. Nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin siya sa langit at muling hinawakan ang laket ng kanyang ama. Justice served, attorney. Bulong ni Danica. Hindi lang yon, Danica. Sagot ni Rafael habang nakatingin sa kanya ng may malalim na paghanga. Justice is just the beginning. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mo. Isang huling titig ang ipinukol ni Danica sa papalayong sasakyan ng mga pulis. Wala nang galit, wala nang mahal. Tanging ang kawalan na nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang huling sorpresa pang naghihintay sa kanya sa loob ng folder na ibinigay ni Mercado. Isang bagay na hindi niya inaasahan at magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang pagkatao. Ano ang huling dokumentong ito na matagal nang inilihim ni Mercado? At paano nito tuluyang babaguhin ang tingin ni Danica sa kanyang yumaong ama? Sa wakas, Danica. Sa wakas, ang bahay na ito ay muling naging isang tahanan. Ang boses ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa trangka ng pinto kanina ay tila isang musika na naghudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Ang amoy ng sariwang pintura at bulaklak ay muling nanumbalik. Nilalamon ang amoy ng panis na alaala at kasinungalingang iniwan ni na Enzo at Rosalinda. Dahan-dahang pumasok si Danica
Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi sa bawat sentimetro ng kanyang dangal. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang paghihirap ay muli nang nasa kanyang pangangalaga. Ngunit higit sa mga material na bagay, ang kapayapaang bumabalot sa silid ang siyang pinakamahalaga. Ang hapon ay naglalabas ng isang ginintuang liwanag mula sa bintana. Tila isang basbas mula sa langit. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafael. Wika ni Danica. Ang boses ay puno ng emosyon. Lumingon siya sa lalaking nanatili sa kanyang tabi noong wala siyang matakbuhan. Salamat sa hindi pagbitaw noong ako mismo ay handa ng sumuko. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na matagal nang inilihim ng kanyang pagiging profesional. Sabi ko naman sa iyo, Danica, ang mga bituin ay lalong nagniningning kapag madilim ang paligid. At ngayon, ikaw na ang pinakamaliwanag na bituin sa buhay ko. Dahan-dahang iniabot ni Rafael ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Danica. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumapos sa pisngi ni Danica ay tila nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Isang tibok na hindi dala ng takot, kundi ng isang umuusbong na pag-asa at pagmamahal. Sa ilalim ng dapit hapon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, at ang katahimikan ay naging isang serye ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Isang simpleng pagdampi ng mga labi ni Rafael sa noo ni Danica ang nagparamdam sa kanya na siya ay ligtas, na siya ay pinahahalagahan, at sa wakas, siya ay tunay na malaya. Hindi ito ang mabulaklak at mapanlinlang na pag-ibig ni Enzo. Ito ay ang tahimik at matatag na pagmamahal na handang dumanas ng bagyo para lang makita siyang nakatayo ng tuwid. Nang gabi ring iyon, habang mag-isa na lamang si Danica sa kanyang silid, kinuha niya ang asul na folder na ibinigay ni Ginoong Mercado. Gusto niyang ayusin ang lahat ng dokumento para sa tuluyang pagsasara ng kaso. Ngunit habang binubuklat niya ang mga huling pahina, may isang puting envelope na nakasingit sa likod ng mga bank statements. Isang envelope na may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Para sa aking bunsong si Danica. Nanginig ang mga kamay ni Danica. Iyon ang sulat ng kanyang ama. Sa loob ng envelope ay may isang liham na may petsang 1 linggo bago ito pumanaw sa Saudi Arabia, kasama ang isang dokumento ng isang lihim na life insurance policy na hindi kailanman nalaman ni na Enzo at Rosalinda. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong pinili mong ibigay ang lahat kay Enzo. At nire-respeto ko yon dahil ganyan kitang pinalaki, mapagmahal at tapat. Ngunit bilang ama, may iniwan akong isang maliit na safety net para sa iyo. Ang perang ito ay hindi para sa negosyo, hindi para sa asawa mo, kundi para sa iyong sarili. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong bumangon muli. Napahagulgol si Danica. Ang mga luha ay pumatak sa papel. Nag-iiwan ng mga basang marka sa mga salitang isinulat ng kanyang ama. Ang pag-ibig ng kanyang ama ay lumampas sa kamatayan upang protektahan siya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Kahit sa huling sandali, alam ng kanyang ama ang tunay na halaga ng kanyang anak. Ngunit sa dulo ng liham, may isang pangungusap na nagpabago sa kanyang ekspresyon. P.S. Anak, may isa pa akong lihim na dapat mong malaman tungkol kay Ginoong Mercado at sa tunay na dahilan kung bakit niya ako tinulungan noon. Napatigil si Danica sa pagbabasa. Ang huling bahagi ng liham ay tila pinutol o may kulang na pahina. Ang misteryo tungkol sa kanyang ama at sa koneksyon nito sa kanyang paligid ay tila hindi pa natatapos sa pagkakakulong ni na Enzo. Anong lihim ang itinatago ni Ginoong Mercado na maging ang kanyang ama ay kailangang gumamit ng insurance policy para lang itago ito? At handa na ba si Danica na buksan ang isang nakaraang maaaring magdala ng bagong liwanag o panibagong dilim sa kanyang buhay?
Ang katahimikan ng sementeryo ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong paligid, malayo sa ingay at gulo ng nakaraang mga buwan. Ang hapon ay nagdadala ng isang banayad na simoy ng hangin na may amoy ng mga sariwang kandila at damo. Sa harap ng puntod ni Mang Teodoro, nakatayo si Danica, suot ang isang simpleng puting damit na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Bago pumunta rito, dinalaw ni Danica si Ginoong Mercado sa ospital para malaman ang huling bahagi ng lihim ng kanyang ama. Doon niya nalaman na ang katapatan ni Mercado ay hindi lang dahil sa trabaho. Noong sila ay nasa Riyadh pa, iniligtas ni Mang Teodoro ang buhay ni Mercado mula sa isang aksidente sa construction site. Ang pagtulong ni Mercado kay Danica ay ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang na loob sa taong itinuturing niyang kapatid. Ang bawat sentimong iniligtas niya para kay Danica ay isang pagpupugay sa pagkakaibigang sinubok ng hirap at layo. "Papa, ayos na ang lahat!" bulong ni Danica habang inilalagay ang isang kumpol ng puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Nakuha ko na ang katarungang ipinagkait nila. Pero mas mahalaga, Papa, nahanap ko na muli ang sarili ko. Hindi na ako ang babaeng nadudurog sa harap ng altar. Ako na ang babaeng marunong lumaban para sa sarili niyang halaga." Naisipan din ni Danica na dumaan sa kulungan bago ang araw na ito. Doon, nakita niya si Rosalinda sa likod ng mga rehas. Wala na ang mga mamahaling alahas at marangyang gown. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng balot ng pait at pagsisisi habang paulit-ulit na sinisisi ang mundo sa kanyang kinahinatnan. Nakita rin niya si Enzo sa kabilang selda, nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya nagalit sa kanila. Sa halip, naramdaman ni Danica ang isang malalim na awa. Awa. Dahil sa gitna ng kanilang pagnanais na magkaroon ng lahat, nawala sa kanila ang tanging bagay na hindi nabibili ng pera. Ang tunay na pagmamahal at dangal. Sana, sa katahimikan ng lugar na ito, mahanap ninyo ang inyong konsensya. Ang huling wika ni Danica bago niya tuluyang tinalikuran ng piitan nang walang lingon likod. Naramdaman ni Danica ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Rafael na tahimik na naghihintay sa kanyang tabi. Hindi kailangang magsalita ni Rafael. Ang kanyang presensya ay sapat na upang iparamdam kay Danica na hindi na siya muling mag-iisa sa kanyang mga laban. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan nila ay tila naging mga hibla ng isang matibay na lubid na nagbubuklod sa kanila. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pangako. Ngumiti si Danica, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Handa na ako, Rafael. Handa na akong buksan ang bagong kabanata ng buhay ko, kung saan wala ng takot at wala ng pag-aalinlangan." Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, ang huling sinag ng araw ay tila nagbibigay ng isang ginintuang landas para sa kanilang dalawa. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng kasalukuyan. Napagtanto ni Danica na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang palayain ang kanyang puso mula sa gapos ng pait. Tapos na ang gabi. Ang dilim na minsang bumalot sa kanyang mundo ay napalitan na ng isang maliwanag at payapang umaga. Ang bawat patak ng luha ay naging kristal ng karunungan, at ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katatagan. "Tapos na ang gabi, Papa. Malaya na ako." Ang huling bulong ni Danica sa hangin, bago siya tuluyang lumisan patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin ni Rafael ang isang pamilyar na mukha sa malayo. Isang taong matagal nang nawala at ngayon lamang muling nagpakita. Isang huling katanungan ang naiwan sa isipan ni Danica
habang pinagmamasdan ang taong iyon. Sino ang estrangherong ito na tila may dala ring bahagi ng kwento ng kanyang ama? At paano nito tuluyang bubuuin ang puzzle ng kanyang pagkakakilanlan? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang sikat ng umaga sa Manila ay malambot na tumatama sa bintana ng isang bagong opisina. Isang lugar na hindi lamang binuo mula sa semento at salamin, kundi mula sa mga pangarap na minsang nadurog at muling nabuo. Sa pintuan ng opisina ay mababasa ang pangalang Teodoro Reyes Foundation, kanlungan ng mga kababaihan at pamilyang OFW. Si Danica ay nakaupo sa kanyang mesa, hindi nasuot ang bigat ng isang pusong sawi, kundi ang awtoridad at ningning ng isang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na bokasyon. Ang kanyang trabaho ngayon ay tulungan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at ang mga pamilya ng OFW na biktima ng panggigipit sa pera. Ang bawat kliyenteng pumapasok sa kanyang pinto ay nakakakita ng isang salamin ng pag-asa, isang patunay na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng panahon at determinasyon. Danica, handa na ang mga pagkain sa labas. Marami nang naghihintay para sa anibersaryo ng foundation. Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng abalang umaga. Pumasok si Rafael. Suot ang isang simpleng barong. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga para sa babaeng nasa harap niya. Hindi na sila basta abogado at kliyente. Sila ay magkatuwang sa buhay na ang pundasyon ay binuo sa katapatan at respeto. Sa bawat paghawak ni Rafael sa kamay ni Danica, naramdaman ng dalaga ang isang uri ng katahimikan na hindi niya inakalang iiral sa kanyang buhay. Salamat, Rafael. Susunod na ako. Sagot ni Danica nang may ngiti. Bago siya lumabas, sandaling tiningnan ni Danica ang isang maliit na dyaryo sa gilid ng kanyang mesa. May isang maikling balita doon tungkol sa paglipat ni na Rosalinda at Enzo sa isang mas mahigpit na pasilidad ng kulungan matapos mabigo ang kanilang huling apela. Nabalitaan din niya na ang lahat ng kanilang ari-arian ay naibenta na upang bayaran ang mga utang sa kasino at ang mga danyos na ipinataw ng korte. Ang kanilang mundo ay tuluyan ng naging maliit at madilim. Isang bunga ng mga binhing itinanim nila ng may kasamaan. Napatawad na ba niya sila? Sa loob ng kanyang puso, nahanap ni Danica ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa o ibinalik niya ang dating ugnayan. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang hindi na hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang magdala ng mabigat na bagahe sa kanyang paglalakad patungo sa kaligayahan. Malaya na siya dahil pinatawad niya ang sarili niya sa pagiging marupok noon. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Ang kanyang bahay ay isa ng tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga bagong alaala, mga tawanan, kasama si Rafael, mga gabi ng pagpaplano para sa foundation, at ang tahimik na panalangin ng pasasalamat sa kanyang ama. Anong aral ang naiwan sa kanya at sa mga nakikinig? Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng sariling dangal. Ang tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw ng iyong kinabukasan, kundi tutulungan kang itayo ito. Ang bawat babae ay may lakas na higit pa sa kanyang inaakala, at ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may katotohanan. Lumabas si Danica ng opisina at hinarap ang mga taong naghihintay sa kanya. Ang palakpakan at masayang boses ng mga taong kanyang natulungan ay tila isang awit ng tagumpay. Sa tabi niya, si Rafael ay mahigpit na humawak sa kanyang bewang, isang tahimik na deklara ng pag-ibig na walang hanggan. Tumingin si Danica sa langit
kung saan ang araw ay nagniningning ng napakaliwanag. Wala na ang mga anino, wala na ang takot. Ang kwento ni Danica ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangal na buhay. Ang kanyang puso ay hindi na muling mapagkakaitan dahil natutunan na niyang ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang hindi kayang itapon ng kahit anong bagyo. Tapos na ang gabi at ang umagang ito ay para sa akin at para sa lahat ng mga pusong natutong bumangon.